Hi, hello po. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog at ito ho, focus ho muna tayo dito sa napakalaking bagyong paparating. Itong bagyong tinatawag na Uwan. At ang international name ho nito ay Pungwong. At makikita nyo ho dito sa video na napakalaki ho at napakalakas ng pag-ikot, kaya nagbabanta na naman ho ito na manalasa ho dyan ho sa ating bansang Pilipinas. At ayon ho sa Pag-asa, ang maximum sustained winds daw ho nito ay tumaas na mula 130 kilometers per hour. Ngayon ho ay 140 kilometers per hour na, at maaari daw ho itong umabot ng 170 hanggang 185 kilometers per hour. At ito ho ay tinuturing na super typhoon, kaya sa atin ho mga kababayan na dadaanan ho nitong bagyong ito ay ngayon pa lang ho ay maghanda-handa na ho, dahil talaga ho hindi natin ho maiiwasan itong mga ganitong pangyayari na bagyo na dadaan sa atin. At ayon ho sa Pag-asa, ang projected track ho nito o yun hong tatahakin nito ay posible hong dadaan to sa Catanduanes ho linggo ng umaga, bago pa daw ho ito maglandfall sa southern part of Isabela o northern part of Aurora. So ulitin ko lang ho, posibleng dadaan ho ito sa Catanduanes linggo ng umaga, November 9, at bago ho ito maglandfall sa southern part of Isabela at northern part naman ho ng Aurora. At ito ho ay maaari ho maglandfall dun sa nasabi hong lugar na yan, sa Isabela o sa northern part ng Aurora, linggo ho ng gabi o gabi ho ng linggo ng gabi nga. At maaari daw ho ito ay umaga naman ng Lunes. So yan ho ang projected na tatahakin ho ng bagyong Uwan na napakalakas ho at napakalaki ho ng pag-ikot. Halos sakop na ho ang buong Pilipinas dun ho sa kanyang pag-ikot. Pero may posibilidad din daw ho na ito ay mag-southward and downward yun hong kanyang pagtahak ho, at maaari ho itong dumaan sa bulubundukin ho ng Northern Luzon, Pangasinan at saka ho yung La Union. So yan ho ang projected forecast ho ng ating Weather Bureau na Pag-asa. At sa ngayon ho, alas 5 ng hapon, ang mata ho ng bagyong Uwan ay nasa layo hong 436.5 kilometers dun ho sa bayan ng Mapanas, Eastern Samar, alas 5 ho ng hapon. So yan ho ang layo ng mata ng bagyo sa Eastern Samar. So kung atin ang pagbabasihan ng projected forecast ho ng Pag-asa ay mukhang tama ho ang kanilang forecast sa pagtahak nga ho nitong napakalakas na bagyo. Kaya sa atin hong mga kababayan sa parte ho ng Isabela, Aurora, sa Pangasinan at sa La Union at sa iba pa hong parte ng Northern Luzon ay maghanda na ho tayo dito, dahil malakas-lakas ho itong bagyong paparating na Uwan. At pati rin ho yung ibang parte ng Pilipinas o Luzon, maging Visayas at Mindanao ho, ay maaari ho maapektuhan, na maaari ho magkaroon ng maraming pag-ulan. So yan ho ang update natin dito ho sa bagyong paparating ho na Uwan. Kaya sa atin ho mga kabayan, tayo ho ay mag-ingat at manalangin na sana ho ay hindi ho
manalasan ng husto itong bagyong paparating, dahil ayon ho sa Pag-asa, may posibilidad din hong ito'y humina kapag ito ho'y dumaan sa bulubundukin ho ng Northern Luzon. So yan ho ang ating update dito ho sa bagyong Juan. So bukas ho ng araw ng linggo, November 9, maaari hong ito'y maglandfall dyan ho sa Isabela o sa southern part ng Isabela, at maaari hong northern part din ng Aurora. So yan ho ang projected path, o yan ho ang tatahakin na sinabi ho ng Pag-asa dito ho sa paparating nga ho na bagyong Juan. So yan ho ang update, akin lang ho binahagi sa inyo. Ito hong paparating na malakas na bagyo. Isang mapagpalang araw ho sa inyo ng hapon muli. Salamat ho sa inyong panonood.